na tila ba tuwang-tuwa sa kanyang ginawa. Ako naman ay hitakot na sumisid at nag-aalalang hinanap ang kawawang sanggol. Makalipas at ng sandali ng pagsisidman, halos maiyak na ako. Hindi ko natagpuan ang sanggol, Sir Seth. Tila yata hinila ito sa malalim na bahagi para huwag ko nang mailigtas pa yun. Mangyak-yak na tinawag ko ang pangalan ng bata. Kahit alam kong hindi naman ito marunong sumagot pa. O kahit alam kong hindi na ito sasagot pa. Napakabigat ng pakiramdam ko na. Napakasakit sa puso dahil sa isipin maging ang batang walang kamalay-malay ay nadadamay sa kababalaghang dapat sana ang kanyang ama mismo ang magtatanggol sa kanya. Bumalik ako sa gilid ng sapat. Nanginginig at nag-aalala. Hindi ko lubos maisip na sa mga sandaling yun ay saan na ba napunta ang pamangkin ko? Kahit saang bahagi ako lumiwan, wala talaga. Napasigaw na lamang kaming lahat. Nang walang ano-ano inilabas ni Tindo ang hawak ng punyal. At napakabilis na nilapitan si Melay na natulala sa kakaiyak. Hindi namin inakalang magsasalita siya sa pagkakataong yun. Pero kakaiba ang kanyang boses. Pinaghalong babae at lalaki. Matagal ko nang gustong kuhanin si Lindo. Pero lagi na lang may hadlang. Pakapatayin ko na lahat para sama-sama kayong malunod sa kailaliman ng katubigan. Walang habas niyang pinagsasaksak si Melay na ikinataranta namin lahat man. Umiikot ang aking ulo sa labis na panginginabot. Si Tia Sally naman ay hinimatay dahil sa nasaksihan. Hindi nakatiis na umatungan ako ng iyak at nagmakaawang titigil na ni Tindo ang ginagawa niya. Maya-maya lang, sinapu niya ang kanyang ulo at pumahalahaw ng iyak. Nagpapadyak siyang sumalampak sa katuwan at hindi makapaniwalang tinitigan ng duguan ng asawa sa kanyang bisig. Ang punyal lang ang ninakaw ko. Hindi mo kailangang patayin ang pamilya ko. Sasama ko sa bilang kaparusahan ng ginawa ko. Kung talagang kukunin mo ako ay hindi ako tatanggi. Basta lupayan mo ang pamilya ko. Nanginginig na wikang Tindo. Saka humarap sa akin ba? Anya, nagsinungaling umano siya noong araw na nagpunta kami sa lugar na ito at ko. Hindi totoong nakita niya lamang ang punyal. Habang wala umano ako, naisip niyang sundan ng babae na mataan niyang naglalakad. Hindi niya ito kilala at lalong nagulat siya nang makitang papunta umano ito sa isang kuweba. Kaya nag-aalala siyang sinundan yun. Hindi niya inaasahang mamamangha siya sa matatagpuan sa loob. Ang dingding ng kuweba ay puno ng mahalagang bagay. May mga brilyante, pilak, ginto, maging perlas. May mga kayamanan, mga mamahaling alahas, at makukulay na diamante. Sa dami ng kanyang nakita, mas umagaw sa kanyang pansin ang punyal na tila ba naghihintay ng nadamputin niya. Alam umano ni Tindo na ang lugar na pinasok niya ay pagmamayari ng isang elemento pero nais niyang magpakasakali dahil sa dami ng mga mamahaling bagay sa loob niya. Napansin naman siya ng babae na kabila-gilalas daw na nagkaroon ng mga kaliskis. Makukulay at kumikis na. Samantalang ang kanyang paa ay naglaho at napalitan ng dobling buntot man. Na tila ba ipinapakita nito ang tunay nitong itsura. Napatas si Dindo, pero hindi siya sindak ng babae. Nakatitig ito sa punyal na noon ay hawak-hawak na niya. At sa babae,
Ang nasabing kunyari isang unang mag-imat na nagpigil ng kakaibang kakayahan sa taong magmamayari nito. Maaari daw manong-ibigay ang kunyari kay Ingo sa isang kondisyon. Kailangan niyang patayin ang kanyang pamilya. Umahalak ang si Ingo at sinabing hindi mo siya pinagtrabaho para ipagpalit ang kanyang pamilya sa bagay niya. Tumalikod ang babae at hindi mo siya kinausapan. Pero sinamantalaw ang ito ang pagkakataon at nilapaw ang kanya. Papaahon daw mo siya sa pamilya mapagtantunan. Hinahapon siya ng babae at maraas na pinagkanan. Bigang at pagkakakutan ko. At nalaman ko na ngayon na hindi yun basta namamalit-mata lamang ako. Ngumisi ang babae sa nakakalimahin na paraan. Sa kasilabi kay Pinto na nahalikan na siya ng babae. Pagmamalitaan na siya ito. Kayang pagpulin. Utusan ang katawan kahit na ayaw pa ito. Kapag nanlaban din umano ang lalaki ay buhay ng pamilya nito ang magiging kapalit. Suminghal ako at sinabi sa kanya na napakawalang hiya niya para idamay ang pamilya niya sa kalukuhan ng iyan. Ako ang nasasaktan para kina Melay at sa sanggol. Sa isang bigla. Nawasak ang pamilya mo. Nagsisimula pa lamang buuin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. At bigla na lamang siya. Magandang umaga at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Martes, unang araw sa buwan ng Hulyo. Sa Misamis Occidental, may dalawang bata na nakulong sa nasusunog nilang kubo. Pero hanggang sa kahuli-hulihan nilang sandali, kitang-kita kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Oy, naluyo kayo, oy. Isang nagliliyap ng kubo ang inabutan ng mga tigas-sinakaban ni Samis Occidental magtatanghali nitong Lunes. Ginoo ko. Kalayo ka na pa sa tuksugan. Ang nakakakilabot dito sa loob ng nasusunog na kubo, may humihingi ng saklolo. Dalawang bata na tuwak sa loob. Bata, jagit yan. Pero ang mga re-responde, wala raw nagawa. Ang pintuan kasi ng kubo na siyang tanging daan papasok. Nakakadena. Sino ang nagkadena? Hindi naman gitirag dito po ang doon na gano'n sila kabalong dito ba? Ipagdahan lang natin ni Bawin. Nasaan na ang mga magulang ng mga bata? Ang mga batang humihingi ng saklolo ang 4 na taong gulang na si Mark Anthony at ang nakababata niyang kapatid na si Jimuel, 2 taong gulang. Noong mga sandaling nasusunog ang kanilang kubo, ang kanilang mga magulang na sina Jennifer at Wilfredo nagtatrabaho sa bukid. May nakailala mo na nasunog na ba yung balay? Lumahan nyo, nasusunog, bilisan nyo! Bilisan nyo! Ay, bilisan nyo! Wala kayo niya ito. Ay, buri, bibiri. Yung mga sandaling yun, may mga residente nang tumawag ng rescue. Please, Miss, yung DRRB, napaliyon dali ka na nasunog. Pero dahil gawa lang ang kubo sa light materials, mabilis itong natupok ng apoy. Totally raised from the ground na talaga. Wala ng wall, wala na din sahig. Dito na tumambad sa kanila ang mga labi ng 2 bata na magkayakap. Igagati lang ay biyaan mo na ta. Nakakadina with kandado po din. And na talaga siya kasi wala siyang bintana. So yung nabasa nila is yung pintuan lang. Ginoo ko, ay.
Iyak na lang ako na iyak kasi hindi ko na mabago yung buhay nila. Tanong niyo, bakit Ang mag-asawa, 4 na oras pa bago nakauwi. Ang manghod, kulog din. Di ako sa magulang mo. Ano na nabili na mo? Gamit sa